From starting with nothing to building her own legacy. Naging puhunan ko lang by that time was my hand. Some begin with opportunity, others begin with nothing but determination. For me to able na mag-survive, I need to work. Long before becoming an aesthetic doctor, she was simply trying to survive. I started working at the age of 14. And every experience became a stepping stone that led her closer to her purpose. Today, she is known for helping people discover confidence through non-surgical aesthetic treatments. This is the story of Dr. JC Hers. Let's hear it from her. The Pillow Talk. Lights off, real talk on. Hi dreamers, this is Jerry Salvador and welcome to The Pillow Talk where dreams get unplugged. Ang makakakwentuhan po natin today ay isang entrepreneur. So she owns her own skin clinic. Let's hear the story straight from her. Let's all welcome Miss JC Hers. Hello po mga dreamers. It's a pleasure and honor to be here sa Pillow Talk, yes. And it's so nice to have you here. And sobrang interested ako malaman yung kwento nyo about your life. Pero before that, let's talk about Skin Essentials first by her, herself. So can you talk about your clinic po muna? Our clinic was built nung mga panahon na we were down, no? I will not elaborate what happened, pero the clinic was built from the scratch, no? Ang naging puhunan ko lang by that time was my hand, no? So hanggang sa naging known siya ngayon, no? We are known for body fillers, skincare, and sa Hyco Nose Trend, no? That year siguro naging maswerte lang kami kasi naging trend ang Hyco Nose Thread by that time and I was known doon sa procedure na yun. Yun po yung parang pinaka-expertise nyo. Yes. Yeah. Yun. So, we built our humble clinic doon sa baba lang ng bahay namin. It was a small clinic at first. Tapos nag-expand na. Yes, nag-expand. It was supposed to be our third branch, pero sadly, nung second branch na-scam kami. Yan. Parang ang dami niyo pong pinagdaanan. Madami talaga to be known here, no. I'm not used to it na nasa camera kasi lagi lang ako behind ng camera. Kaya medyo naninibago ako. Okay lang po. Ngayon po natin pag-usapan nga yung story niyo din para din malaman din ng iba kung ano nga bang nangyayari parang behind the scenes in a clinic. So, ano pa po yung mga specialties ng clinic niyo? We are known for body fillers, boob fillers, breast fillers, butt fillers, hip fillers. We do the penis enhancement. We do the vaginal restoration. Doon, medyo known kami ngayon doon sa procedure na yan. So, kung ano talagang need na parang pang-enhance ng mga people. Mostly then, meron din kami skincare, yung acne protocol, no? And that was a good one. Medyo known kami din doon. So, yun yung mga kilalang procedures in your clinic. Pero, personally, what's your preferred procedure? Ako talaga, nung tinanong ako, anong gusto mong gawin? Sabi ko, gusto ko lang magbago ng ilong ng mga tao. Yan. Ilong lang. Yes. Yeah. Kasi pag nose mo yung nabago, lahat ng features mo sa face mababago. Sabi ko lang, I want to make beautiful noses. Yun lang talaga. Yun ang gusto ko lang talagang gawin before. To make beautiful noses. Kasi I do believe na pagka, yan yung center ng face natin. So pag tinignan ka maganda yung ilong mo, maganda ka. So, nung tinanong ako nung mentor ko, ang gusto kong gawin? Gusto kong gumawa ng ilong. Ilong lang. Sabi ko, yun lang gusto ko gawing expertise. Very interesting po yung gano'n, no? Na parang kanya-kanya talaga tayong passion in life. Totoo, yes. And yun yung napili nyo. And yun nga, nagagawa nyo na po ngayon. Totoo. Yeah, and so, pagka hindi naman po kayo busy with your clinic, ano naman pong hobbies nyo as an individual? Groceries. Okay. Oo, ewan ko, ba't nag-e-enjoy ako sa grocery? Pagka stress ako, mag-grocery ako. Pagka malungkot ako, mag-grocery ako. Grocery talaga. Mahilig po ba kayo maglista ng grocery or kung ano lang makita nyo? Oo, kung ano lang yung makita. Kaya nagugulat na lang ako pagdating sa counter. Ang dami na pala. Oo, ang dami na pala. Kaya di naman kailangan. Oo, ganun. Pagka ito parang gusto to ng anak ko, ilalagay ko sa cart. Hanggang sa, minsan sinasabihan ako ng anak ko, ikaw nag-grocery niyan.
Parang ganun. Kasi pagdating sa counter, malaki na pala yung bill. Hindi ko pa alam. Parang imbes na mag-stress shopping, Oo, no? Kayo stress grocery. Oo, Grace. Ano ko yan, isa yan sa mga, stress reliever. Grocery talaga. Mhm. Yes, yun. And ano po, ngayon po sana stress reliever din ang pagpunta naman natin ngayon sa kama. Let's Okay. transfer now to the bed. Thank you so Yes, much for thank you. sharing. So, nung bata po ba kayo, business-minded na kayo? Yes, naalala ko nung bata ako, nasa may gilid ako ng tindahan ng lola ko, selling pancakes kung sino yung bibili. I was grade 5 ata by that time. Tapos kayo yung nagluluto nun. Ako po yung nagluluto. Maaga kasi akong natutong sa bahay. Kasi my mom is working, so wala kaming ibang kasama nung kapatid ko. Ako lang. Ako yung pinakamatanda, tsaka yung bunso kong kapatid. So, napilitan ako matuto, magluto, maglaba. Yan. Tapos, magbenta. Magbenta. Kumikita na kayo nung palang grade 5 Grade kayo. 5, yes Actually, po. napansin ko nga po, in a lot of entrepreneurs, usually parang bata pa lang nagbebenta na ng mga candy, Totoo. ganyan, sa mga kaklase, ganon. So, ganon din kayo nagsimula. So, parang at an early age, business-minded na Opo. talaga kayo. Tapos gustong-gusto ko yung nagdadala ako ng mga paninda galing kantin. Kasi pagka nagdala ka ng paninda galing kantin, may libre kang pagkain. Yun yung ng kantin. May libre kang food eh. Parang exchange. Yeah, ganon. exchange. In exchange na dinala mo yan doon, napaubos mo, may libre kang food. Ang galing. At least tipid sa Opo. baon. Yeah, and then growing up naman with your family, how was it like? Growing up in my family, okay naman. Pero kasi yung mom ko before, lagi kasi siyang wala. No? Because of work. Ano po yung work niya? Sa garments. Okay. So, because of work, lagi siyang wala. So, lagi kaming naiiwang magkapatid lang. With my lola, no? With my lolo and lola. Nasa iisang compound kasi kami nakatira before. So, growing up, parang naisip ko, bakit kaya kami, wala kaming magulang, pero yung mga pinsan ko meron. Sila kumpleto, may nanay, may tatay. Kami lang dalawang magkapatid. Oo, nandun yung lolo at lola namin, pero syempre, iba pa rin yung may guidance ka ng magulang. Single mom po yung nanay niyo? Yeah, my father died when I was in grade 5. Yan. So, kaya kailangan din talaga mag-work nung... Kaya din doon nyo rin sinimulan yung pancake business nyo? Kasi Oo. parang kailangan ng extra income, ganyan. Baka kasi by that time wala namang ganong ginagawa yung mga bata. So parang bawal naman din kami lumabas. So yun. Kaya sabi ko, tinda ako kasi yung lola ko may tindahang malaki. Tapos nakikita ko madaming bumibili na mga construction worker. Malapit kami sa isang malaking garments before eh. So madaming bumibiling trabaho. Gusto ko paglaki ko ganito, marami ring bibili. So, I tried to sell mga puto, pancakes, yan. Doon sa tabi ng tindahan niya. It runs in the blood. Nandun ako sa tabi ng tindahan niya. Yun ang pinagkakaabalan ko. And then, I started working at the age of 14. Ang aga. Yes, kasi I need to survive yung studies. Mhm. So, for me to able na mag-survive, I need to work. Ano po yung inaral niyo nun before kayong mag-college? Pre-med, psych po. Psych. Yes, psych. BS Psych po yung pre-med ko. Bakit psychology yung kinuha niyo? Siguro gusto ko by that time magamot yung childhood trauma ko. Kaya siguro ako kumuha nun, no? Kaya siguro, feeling ko pagka naging psych ako, I will be able to heal myself. Pero hindi pala. So, hindi pala totoo yun, no? You can talk to other people with their problems. You can give advices. You can counsel them. Pero hindi ikaw. You need other people to do that for you din pala. And then doon ako nag-decide na, gusto ko na lang mag-meds, sabi ko. Kasi gusto ko gumawa ng magandang ilong. Yun talaga yung dream ko before. Yeah. To make beautiful noses. Pero nag-psych po kayo dahil you wanted to understand yourself. Yes. Dahil, ano po ba yung parang mga trauma na gusto nyong intindihin, gusto nyong ayusin within yourself nung time na yun?
Kasi growing up, medyo kami yung sorry pero kami yung parang pinakakawawa kasi wala nga kaming magulang, 'no. Every time na mamamasyal kami with my grandparents, family picture, family picture. Kami nung kapatid ko, dalawa lang kami. Wala kaming nanay, wala kaming tatay. So, yun ang dahilan kung bakit ako kumuha nun. Parang you didn't feel belonged Yes, sa family nyo, Totoo. within relatives. Tapos Yan. yung mom nyo din, busy. busy siya working kasi talaga. Yeah. So, Pero how's your relationship with your mom naman? Okay naman kami nung mama ko. So, siyempre siya na lang yung natitira kaya pagka medyo may masakit, magpa-check up ka o magganito ka. Yan, pag nai-stress siya, kailangan i-stress din ako. Oh. Pag stress siya, kailangan i-stress din ako. Yan. Kaya napasa sa inyo yung parang mga iniisip din na problema, Oo, ganyan. Yes, kaya ganun. Ang mother ko kasi medyo may edad na din, no? She lives in the province with my stepdad. Yan. Okay. So, parang kayo na lang naiwan nga nung kapatid nyo din. Opo, kami Oh. talaga. Yan. And then that's how you dealt with the trauma by studying nga Yes. psych. Pero na-realize nyo na hindi siya nag-work. Oo, Para hindi siya sa for inyo. me. Oo, hindi siya talaga for me. So, I've been in a lot na businesses, pero hindi ko siya calling. You know, when you do business, dapat calling mo siya talaga. Hindi dahil hype lang, hindi dahil nakikita mo sa ibang tao na, bakit siya kumikita? Kailangan gayahin ko yun para kikita din ako. Hindi ganun eh. I've been through a lot of business, pero pag nandun na ako sa peak na kilala na ako, doon na ako tinatamad. O, di ba, baliktad. Yung iba, pag nandun sa peak, talagang, eto ako Go sa pa. peak, go na, expand ako. Hindi, ako noon sa ibang business, pag nandun na ako sa peak, doon ako nag-step down. Ano po yung mga businesses na yun? I've been into cake business, I've been into yung laundry soap, no, yung mga market returns business, pinasok ko yan. Lahat naman naging successful, pero nung nandun na ako sa taas, ayoko nang gawin ulit. Parang napapagod ako pag nandun na ako sa peak. This business is calling ko siguro talaga. Kahit araw-araw ako pumasok. Dumating ako sa time na bagong opera ako. Ngayon ako inoperahan, nagpahinga ako na isang araw, tapos after nun, nandun na ulit ako. Nandun na ako sa clinic. Kailangan ko i-supervise yung clinic. Opo. Yan. Sobrang naniniwala din ako noon na kailangan talaga, passionate talaga tayo sa ginagawa natin. Kasi Oo. mababurn out tayo kahit na yun nga sabi niyo, successful yung business. Pero hindi niyo gusto yung ginagawa niyo. Hindi siya maraming business owners ang bumabagsak dahil pag tinanong mo, bakit mo to pinasok? Hobby ko kasi. Ang hobby po ay nagpapalit, no? In time. Ngayon, hobby mo mag-golf. Pagdating ng isang taon, hindi mo na hobby yan. Iba naman, pickleball naman. Same with business. Don't build your empire na dahil hobby mo lang. Kasi darating yung time na you will go down. Babagsak ka talaga kasi hindi yun yung passion mo. Yan. So, curious po ako, bakit kaya ilong ang naging passion nyo? Kasi dati, pagka may nakita kang tao, no, tapos sabihin na natin hindi maganda yung ilong. Sorry, baka mabash ako. Sorry na yung mga, Sorry po. sa mga na-hurt. Punta lang po Sorry. kayo sa Skin Essentials by her. So pagka hindi maganda yung ilong, ang sasabihin na nila, pangit naman ito. Pero pagka nagawa mo yung ilong niya, nag-iiba talaga yung whole face. Kasi ang ilong natin, yun yung center eh. No? Mostly pagka tinignan ka ng tao, ang unang titignan niya yung center ng face mo. So pag maganda yung ilong mo, gwapo at maganda ka kagad. No? Kaya nung tinanong ako, ano ang gusto mong aralin? I want to do beautiful noses. Yun lang. Gusto ko lang gumawa ng magagandang ilong. Wala akong, naalala ko nung tinatanong sa akin, gusto mo bang mag-aral ng Barbie forehead, lip filler? Though alam ko siyang gawin. Pero kung papipiliin ako sa mga treatment, ilong, though ayoko talaga mag-aral ng cosmetic surgery. Kasi parang hindi ko siya porte. Nandun ako sa motto na pag hindi mo porte, wag mong pasukin. Yan. So doon ako sa mga non-invasive. Okay, yun Yan. po yung pinaka, nyo, no?
forte nyo talaga Mm, na yun ang gawin. forte. Mm. And then, naalaman nyo na po ba yan nung nag-med pa lang kayo nun sa MCU, na yan na yung gusto nyong gawin? Actually hindi eh. Naisip ko lang siya nung pagka-divorce ko dun sa first husband ko. Kasi by that time, tinatanong ko, paano na ako? Kasi hindi pa ako nag-board, kumbaga. Kasi nga, nabuntis ako ng maaga eh. Sabi nung ex-husband ko, mag-alaga ka na lang muna ng mga bata. At what age po yun? I was 19 by that time. Nag-aaral pa kayo. So, hindi ka kukuha ng board pero magtatapos ka. Parang, okay, sige. Nung nabuntis ako, nung nakatapos ako, lumipad kami, no, papuntang abroad. So, doon kami nagstay. So, yun ang dahilan kung ba't hindi ako kagad nakapag-practice. Nung nag-divorce kami, doon ko na-realize na, kailangan ko pala buhayin yung mga anak ko. So, kung hindi ako mag-i-strive or hindi ako sisikap, paano ko sila bubuhayin? Yan. So, ilan na po yung anak nyo nung time na yun? 5. Ang dami na! Yes, Oh my 5. gosh! So, may baby pa ako. Kailangan, yun, doon nagsimula yung aking market returns business. I only started ng 2.5 lang po yung puhunan. No, nagtsatsaga akong magbigay ng flyers sa mga subdivision na, sa akin na lang kayo umorder ng mga sabon, ng mga kailangan nyo dyan, makakatipid kayo. Ganon ako nag-start. So, Abroad po yun or dito na? dito na. Kasi nung humiwalay ako, wala akong pera eh. By that time, yung husband ko yung nagpo-provide. Kasi nga, wala akong trabaho, di niya ako pinagtrabaho doon eh. So, umuwi ako ng Pilipinas nang wala. Tapos, ang pera ko na lang, natatandaan ko noon, parang 5,000 pesos. So sabi ko, ang gagawin ko dito sa 5,000 pesos? Sabi ko, pagka ininegosyo ko ba to, lalago ba? So I started yung business ng market returns sa halagang 2,500. Galing. Kailangan ko kasi, ang nasa isip ko noon, pag hindi to nabenta, pwede kong gamitin. Hindi siya nag-expired kagad, hindi siya nasisira, hindi siya napapanis. So I can use it. Ganon, yun yung nasa back of my mind ko before. Luckily naman, naging known, nagkaroon kami ng maraming kliyente. Pero yun nga, pag hindi mo siya talaga passion, talagang mapapagod ka, mababurn out ka. Pero kasi by that time, yun lang yung nakikita kong magandang way para masuportahan ko yung mga anak ko. At least kumita na po kayo noon. Oo, kumita na ako. Dito yung 5 anak nyo, bit-bit nyo sila dito sa Pilipinas. Bit-bit. So, kailangan talagang Bit-bit. kumita. By that time, kinat kasi nung ex-husband ko lahat ng sustento, cards, kasi gusto niya bumalik kami dun. Bumalik ako sa kanya. Hindi na, parang mas okay kami dito sa Pinas. nagawa nyo ng paraan. Kaya 2 years after na magkita kami ulit nung ex ko, sabi niya, kanino yung coaching? Natatanda ko siya, kanino yung coaching gamit mo? Sabi ko, hiniram ko sa kapitbahay. Pero talaga, Pero sa inyo yun. Pinaghirapan nyo talaga. Sabi niya, kanino yung coaching gamit mo? Sabi ko, hiniram ko sa kapitbahay. Ba't hindi niya sinabi, akin, bakit? Hindi talaga, hiniram ko sa kapitbahay. Sabi niya, hindi nga. Hiniram ko sa kapitbahay. Sabi niya, gusto kong i-drive yan eh. Sabi niya, ganyan yung gusto kong kotse nung nagsasama pa kami. Ay ko, okay naman. Sabi ko, pwede mo naman i-drive. Pero kasi hindi siya sanay sa may tint na kotse. Dito sa atin, di ba, uso yun. Sa abroad kasi, bawal yun. Bawal na may tint. So, hindi siya sanay na ilang siya. So, hindi niya rin na-drive. Hindi niya rin na-drive yung kotse. Sumakay lang siya, parang sabi niya, siguro na-amaze siya by that time na, ito ka na. Tapos, he tried naman, winning me back. Pero, by that time kasi, eto na ako, naka-move on na ako, nakaya ko nang mag-isa. So, hindi na ako bumalik. Hindi nyo na siya kailangan. Oo, parang kaya ko naman pala. Yan. So, hindi na ako bumalik. Tapos, kailan po kayo nag-start na mag-aral ng aesthetic naman? Na-built yung aesthetic namin last quarter ng 2021. Yan, parang nagsimula yan sa scratch talaga.
with my own hands lang talaga. Ayoko pa nun mag-business kasi sabi ko, baka hindi naman kumita. Sabi nung mga anak ko, hindi kikita yan. Sabi niya, magaling ka. Sabi ko, wag na. Sabi ko, kasi baka hindi kumita. Sabi niya, sige, kami yung magtatayo. Parang gano'n. Tinulungan ka na Yes. din nila. So, sila yung nagbigay ng concept sa clinic. Makikita niyo po, pink yung clinic. Concept po yan ng anak ko, no? Anak kong babae. So, pumasok talaga ako sa clinic na naka-built na siya. So, may permit na. Kumbaga, ako na lang yung pumasok talaga. Handa na siya. Kasi by that time, ayoko nga eh. To be honest, nung time na yon nag-transportify pa ako. Okay. Just to have a job, no? Kasi nga, nag-pandemic, di ba? So, yun, nag-transportify ako. Sabi ko, ay, ganito na lang, drive lang ako. Kikita naman ako. Pero yun nga, yung mga anak ko, nag-build sila ng clinic. 2 linggo lang po kaming walang pasyente. Tapos, ang tiyaga ako nun, sumagot sa lahat ng mga tanong about HICO nose thread. HICO ang uso by that time, no? Yung non-invasive na sa nose. So, by that time, ang tiyaga akong sumagot, ganito, ganun. Kung ano yung knowledge ko before, yun yung ina-apply ko doon sa mga tanong nila. Luckily naman, kahit na, kung makikita mo yung clinic namin before, hindi mo iisipin na may clinic doon. Kasi nasa gitna siya ng palengke. Pero ang dumadayo doon, naka-Mercedes-Benz, galing abroad, just to have their nose done. Kasi natatakot pa sila by that time sa rhinoplasty. Unlike now, pababaan na ng rhinoplasty, kaya minsan nakakatakot din. Noon, ang uso is yung nose thread. And you trained in Korea po, diba? Yes, Korea po. How was that experience for you? For me sorry doon sa magiging tatamaan. Sorry po talaga. Pagka kasi nag-train ka abroad, may hands-on sila. No? Hindi ka manonood lang ng model na ang gagawa is yung trainer. No? Doon, you will do the hands-on. Because they want you to learn talaga kung ano yung pakiramdam pag ikaw yung may hawak ng pasyente. That's why, doon sa clinic ko, sa training center namin, hindi ako nag-lecture. No? Hindi ako nagle-lecture. Kailangan magle-lecture ako habang hinahawakan mo yung pasyente mo. Yan. Magle-lecture kami ni Doc mo na kung hinahawakan mo na yung pasyente. Hindi ako humahawak ng parang maraming student. One-on-one kami lagi. Or two student in one. Ako lang, kami ni Doc mo na instructor. Hindi ako naghahawak ng maraming pasyente. Tapos ako lang yung gagawa. Sila magbibideo. Madali kasing panoorin yan eh. Pag sa video, ganito lang pala to. Pero pag ikaw na yung may hawak at naka-aksidente ka ng pasyente, mahirap sobra. Opo. Siyempre, iba yung feeling na talagang kayo yung Totoo. gumagawa. Mm-mm. So, yun yung na-experience nyo nung sa Korea na Yes, kayo. may hands-on sila. Yeah. Mm-mm. And then, so, nung nag-open na kayo ng business dito, kamusta naman yun na eto, na-feel nyo na passion nyo na yung ginagawa nyo? Mas natutuwa pa ako dun sa ginagawan ko ng ilong. Mas natutuwa pa ako pag nakita ko yung outcome. Ang motto ko po talaga by that time, kailangan ako mismo yung mainggit sa sarili kong gawa. Yan. Kailangan mainggit ako na, ay, ang ganda, gusto ko din yan. Ganun dapat. Ganun ako. Hindi ako yung basta, sige, total, magbabayad ka naman. Ganun lang. Maarte talaga ako pagdating sa treatment. Kahit ngayon na nagpi-fillers kami, sobrang arte ko talaga. Sabihin na nila na ang tagal namin gumawa. Pero ang arte ko, sobrang meticuloso ako when it comes to procedure. Kasi gusto kong masulit yung pera nung nagbayad. Kasi ang market namin is middle class up eh. So, naniniwala ako yung middle class, iniipon nila yung mga mostly yung mga nanay, yung mga student, iniipon nila yung pinangpapaganda nila. So, gusto ko masulit yun. Yan. Gusto nyo po yung best for your client. Totoo. Gusto ko yung reality versus dun sa expectation, no? Gusto ko kung ano yung expectation nila, maging reality talaga. Mhm. Yan. Kaya sobrang arte ko. Pag hindi pwede sa'yo,
sasabihin ko talaga, hindi pwede sa'yo. Hindi ko siya gagawin para lang may kita yung clinic ko. Kasi at the end of the day, kami yung babagsakan ng sisi na, ba't mo ginawa yan? Pangit-pangit. Yun. So, tinitingnan niyo rin kung swak ba talaga sa client niyo, Mm-mm. ganyan. Hindi lang dahil gusto, ganyan. Opo. Marami akong tinanggihan na pasyente sa clinic na gustong ipagawa yung certain treatment pero hindi nga uubra. Mm. So, umaalis talaga sila kasi hindi ko talaga gagawin. Mhm. Yan. And yun lang naman, ginagawa niyo yun kasi yun yung sa tingin yung best for them din talaga. Totoo. Ang ending, pinapagawa nila sa iba, ang ending, napapalpak din na hindi yun yung dapat doon, para doon. Hindi yun yung treatment na pwede sa kanila. Eh, ngayon po, ano naman ang goals niyo for your business? I only have one goal, no? My business to be known. Why? Kasi may mga staff ako na tinutulungan, no? Meron silang pamilyang pinapakain. So, I want to be known and to have at least 5 branches lang po ang pangarap ko. Nakakailan na po ba kayo ngayon? 2 pa lang. kasi na-close yung isa pa, diba? Yeah. 5 branches lang po yung pangarap ko. Ganun lang po ako kasimple. 5 branches para lang po makatulong sa tao. Meron po kaming advocacy mostly sa mga may cleft palate kasi 'di ba hindi pantay yung lips nila. If isa ka doon sa naoperahan na may cleft palate, you can drop by sa clinic namin. I will do the lip fillers for free. Yan. Isa yan sa advocacy po ng clinic namin. Opo. And then what about for your personal goals naman? Personal goals na sana makapag-spend ako more time with my family. Isa yan sa mga pinag-aanohan ko din. Ngayon kasi pagka sinabi ng mga anak ko, bakasyon tayo. Okay, one day. Yun lang kasi yung time na pwede ako mawala doon sa clinic. Okay, one day. Hindi kami nakakapag-bakasyon ng 3 days, 2 days. Kailangan 1 day. Yun. So parang ang goal ko is ma-establish yung business and then I can spend more time with my kids. Parang mas sustainable lang yung business so that you can spend more time with your family. Kahit naman. 3 days lang. Yeah. Masaya na ako dun. 3 days, yan. Good luck po. Sana ma-achieve nyo yan. And I'm sure kayang-kaya naman yan. So, good luck po. And lastly naman, anong advice nyo to those who want to get your service naman? Dreamers, you can go sa page ng Skin Essentials by Her. Anyway, naglabas din po kami ng skincare line, no, which is Pure Skin by Her. Nilaunch pa lang namin siya ngayong June kasi ang ginawa namin, pinatrial muna namin siya sa maraming tao. It's a Korean brand, no? Korean brand yung product. So, pinatrial muna namin siya bago namin i-launch. Yun, you can drop by us sa Granda Building, no, Road 8, Project 6 if you want to avail our treatments para sa ikagaganda. No? I do believe kasi talaga na iba ang confidence but please love your own skin. Marami po kami inquiries na pwede ba magpaputi, pwede ba love your own skin. Maganda po ang brown skin, wag niyo pong pilitin. Pumuti. Wag niyo pong sirain yung inyong kidney. Hindi ko sinasabi po na ang gluta ay masama, no? Maganda po siya for our body. Pero if brown ka talaga. Hindi ka pwedeng mag-take ng maraming taon ng meds just to be white. Love your own skin. Love yourself. Ikaw ang unang-unang magmamahal sa sarili mo eh. Hindi pwedeng ibabase mo yung itsura mo kung paano ka mamahalin ng ibang tao. You need to love yourself more than anyone else na magagawa yun sa'yo. Yan. So naman sa mga gustong mag-business, kailangan passion nyo talaga. Passion talaga. Hindi pwede na hobby lang, wag. No? And always, ito na naman, tulad ng sinabi ko sa isang interview, when doing the business, i-practice nyo po ang test the water first. Yan. Meron kasi bigla-bigla magtatayo ng business, ibuboost lahat ng savings. Tapos ang ending, babagsak yung business. Always do the test the water first. Kung
Eto ba, kikita ba to? Pag nakita mo kinakagat ng tao, unti-unti kang mag-expand, unti-unti kang magdagdag ng products, yan, mga ganyan, unti-unti kang magdagdag ng treatments. Yan, you always do the test the water. Kasi makikita mo yan pagka marami ng pasyenteng, wala ba kayong ganito? Or maraming consumer na, may ganito kayo? Pag marami na yung nag-i-inquire, ibig sabihin, yun na yung sign mo na magdagdag ng product or magdagdag ng treatment. Kasi marami nang nag-i-inquire. Yan, ganon siya dapat. Always test the water first. Isa yan sa mga natutunan ko sa dami ng business na pinasok ko. Yes, sa dami ng pinagdaanan nyo na. Sa dami ng Ayan. business. Thank you so much, Miss JC, Thank you po. sa pag-share ng story and your knowledge about business world. Ayan. Thank Yes, you. thank you po. Salamat po. Good night.